ayun, update ko lang kayo. Wait lang, nagsalamin na ako kasi iba na naman naramdaman ko, parang bumabalik na naman yung astigmatism ko. Sumasakit yung ulo ko or what, di ko pa rin napapa-update yung grado ng mata ko. Siguro matagal na, tsaka siguro mga 3 months lang hindi ko na rin nasusuot yung salamin ko. Kaya ngayon umaatake na naman yung headache ko. I don't know why, pero super sumasakit na naman siya. Baka kailangan ko na namang suotin to. Ay nako. Anyway, ano pala ang update ko sa inyo. Nagbabad ako ng ito na yung okra with water. Ay nga pala, dinikit ko to. Dinikit ko yung sobra sa sobra dun sa binili kong sticker. Ayun, yun. Gumawa ako ng 2 nito para sa amin ni Heinz. Tsaka inamin niya bukas after work. Ako naman pagising ko. So, iniintay ko na rin siguro. Sabi nila lalapot daw to dahil nga dun sa okra. So, try nyo rin to guys para rin sa nyo, sa health nyo. Na-prevent yung mga sakit-sakit. Ayan, medyo masakit lang ito malagay yung ulo ko. Pero, siguro maya-maya mawawala na ito. Nga pala, yung salamin ko na to, walang grado pero may pang astigmatism siya. Kaya pag suot ko siya, mas feeling ko mas malinaw yung paningin ko. Yun. And 2 to. Binili ko nga kung sa mga tatanong or what, mga interesado rin, binili ko to sa Starfinder. 500 lang yata tong frame. 500 lang. Tsaka 2 to eh. Isang medyo ganto. Ayan, medyo ganyan siya. Medyo brown. And itong tinanggal ko na yung kilay ko kasi nag-shave ako. Tsaka itong black. Ayan. Ito, mas nauna ko tong binili kasi itong salamin na to, meron siyang pang-prevent sa computer. Kaya parang pag nakita nyo, may parang green siya. Ibig sabihin may pang-prevent nga siya. So, ayun. Pero ito gusto ko kasi laging suotin. Ay, sa bagay. Ito na lang lagi kong gusto ko kasi suotin to. Minsan kapag nalabas nga ako na walang makeup or what. Ayan. So, ayun lang. Good night. Isasama ko na lang to sa bukas na vlog ko. Kasi may part 1, part 2. May part 1, part 2 pala yung vlog ko kanina. Kasi, actually, 30 minutes yun. Yung KineMaster parang hindi siya nag-accept ng 30 minutes na video. Tapos nagloloko na naman siya, parang may something, ewan ko ba kung sa video or what, basta may something wrong siya. Kaya ginawa ko, hinati-hati ko, tapos tinanggal ko yung iba, yung pagbili ko nga sa supermarket, nasa pagbili ko ng okra, hindi ko na nasama, ganyan. Pero okay lang. Medyo matagal na naman yun. So, yun. Bukas na lang, guys. Good night. Namabol pa talaga sa vlog eh. Kasi para mapakita ko lang sa inyo yung sa okra. Ayun. Good night. Na lang pala talaga para isahang na lang. Ito nga pala yung back cakes ko. So colorful. Sa mga nag-follow sa akin sa Instagram, alam ko nakita niyo na to. Kasi excited na ako. Ayan siya. Cute lang siya, diba? Kaya bumili kayo ng mga tag 300. Usually, diba, pag may mga stones, mahal nila binibenta 750 or 700. Buti nga lang naisipan ko gawin to kasi ayoko naman masayang to. Binili ko rin to sa town center, 200 ata. Ang mga 200 tong case na to. Tapos naninilaw naman. So, buti na lang kanina. Naisip ko, lagyan na lang ng sticker. Yung sa Kenko World, kung alam niyo yung store na yon, yun, ibilihan din ng mga stickers. Siya, ay yung mga dami-dami mga designs. Kaya lang, under renovation siya sa Star Mall. Kaya nga naisipan ko pumunta ng Little Town. So, buti sa Little Town meron. Ayan siya. Tapos yung iba, kasi sa gilid, ayan na, sa gilid, ayan. Ito, kasi siya, yung dikit-dikit. So, kanina, nilagyan ko to, yung pang-lock ng phone ko. Pag pinipress ko, siya, tawag dun yung gumaganon.
parang natatanggal. So, ginawa ko, konti lang yung tinira ko. Ayan, sa gilid lang, para if ever. Tapos, nilagay ko na lang sa nails ko yung lagot na naman ako kay Heinz nito. Kasi, diba, sabihan naman niya, yung nails mo, parang halatang wala kang ginagawa sa bahay. Halatang hindi ka naglalaba, halatang hindi ka naghugas ng pinggan. Mga ganun. Kasi naman, marunong naman akong gumawa nun. Tsaka, syempre, pag nasa ibang bahay ako, nagkukusa ako na maghugas ng pinggan or what. Pag, syempre, nakikain ka sa bahay, hindi porket spoiled ka sa loob ng bahay, dadalhin mo yung attitude mong gano'n. Hindi ako gano'n. Alam ko naman kung kailan ako kikilos, pero gusto ko lang kasi talaga yung nails ko. Tsaka, gusto ko yung pagsawaan muna yung gantong stage na single. Diba? Yung pag may anak ka na kasi, marami na syempre hindi mo na pwedeng gawin. Diba? Like ito, parang hindi na proper, diba? Siguro kapag may maid ka or what, talaga wala kang ginagawa, iniintindi, pwede ka pa magaganto or what. Pero parang feeling ko, pag gusto ko, pag may anak na ako, sa kanya na rin talaga yung focus ko. Pero syempre, ayoko pa rin pabayaan yung sarili ko. Pero syempre, bawas arte na. And, kaya rin ako ganto, I mean yung hindi mo lang masyado ginagawa sa bahay or what, hindi naman sa pagyayabang or what, pero kasi isang anak lang ako. And then yung dito ako lumaki sa lolo't lola ko, syempre alam niyo yan, pag laki ka sa lolo't lola, pag ayaw mo kumain ng gulay, may iba kang ulam. Di ba mga ganun usually pag mga laki sa lola, syempre ini-spoiled ka. So, parang ganun, kaya yan ang problema ko pero alam ko mabait talaga si God dahil pinagtagpo niya kami ni Heinz. Kasi si Heinz, mahilig talaga yan sa gulay. As in, super duper. Yung talong, kinalakihan niya, ginagawa niya, yung tasty bread, ang palaman niya is talong. Imagine niyo parang, minsan nga na-try ko kasi parang ang sarap ng kain niya ng talong, diba? So, ako rin nakigaya, kain din ako ng talong. Nasuka ako. Suka ako. Kaya nga, ewan ko ba, siguro pag nabuntis na ako in the future or what, parang siguro pipilitin kong kumain ng gulay para sa baby namin. Kaya nga, ewan ko, tsaka hindi daw healthy yung mga i-blend mo yung yung mga, hindi, siguro healthy, pero hindi ganun ka 100% na healthy kapag nagbe-blend ka ng mga fruits and vegetables. Yun ko sabi ng friend kong nurse parang hindi daw lahat ng benefits ng gulay nakukuha mo kapag binablend mo. Mas iba pa rin daw talaga kapag hinunguya mo. Tsaka, yun nga. So, yun lang. Tapos, sa for your information lang, yun nga, dito nga ako lumaki. Sa mami ko nasa Cavite. Kaya, alam ko namang, hindi naman ako proud maging spoiled. Pero, syempre, hindi porket lumaki kang spoiled, aabusuhin mo, and idadalhin mo din sa iba. I mean, di ba yung attitude? Parang, hindi naman din maganda yun. Kaya siguro nakatulong din yung kasi sa Pamplona elementary school ako, parang public school siya dito sa Las Piñas. Feeling ko nakatulong din yun na pumasok ako sa school na yun. Kasi syempre, imagine mo, kung nag-elementary ako sa magandang school, siguro napaka-arte ko, alam mo yun, maganda rin. Siguro may dahilan din si God kung bakit ganun. Doon naman din ako pinag-aral ng elementary ako. Kasi lahat ng tito ko, simula sa pinakamatandang tito ko, doon na sila nag-aral ng elementary. So, pati ako, doon ako pinag-aral. Kaya, pero, nagpapasalamat pa rin ako kahit public school yun, naging parang, syempre, nakatulong din kasi mga classmates mo, nahihiya nga ako dati kasi parang, ako lang yung naka school shoes na mo yun, may brand yun na hindi Oshkosh may brand na shoes na isa color green yung ba yun, yung tatak niya, sa isa kabila red, nakalimutan ko kung anong brand yun. Parang nahiya nga ako dati kasi ako lang yung may ganung shoes, tapos yung mga klase ko naka-chinelas, diba? Tapos, iba, sira-sira yung bag. Samantalang ako, yung nauso yung stroller,
Naka-stroller ako. Parang, kaya dati, kinukwento nila sa akin, napalkwento na naman ako, nakailang minutes na ba ako. Basta, kinukwento sa akin ng mga tita ko, susunduin daw niya ako. Tapos may humahabol daw sa akin, classmate ko na sabi, Deb, kala ko ba ililibre mo ako ng ice candy? Ice candy ba o ice cream? Kasi nga, parang mo yun, parang gusto ko rin ipa-feel sa kanila kung anong meron ako, lalo na kapag close friend ko. Tapos, yung alam ko namang kawawa. So, yun, nakakamiss lang rin yung ganun. Kaya, thankful na rin ako dahil lahat talaga may purpose. So, ayun. Tapos, nung nag-high school ako, sa Perpetual Las Piñas na ako nag-aral. Yan, medyo, alam mo na. Pero, ever since, di talaga ako sumasama sa mga labas-labas. Mas gusto ko sa bahay lang. Akala nung iba, porket maayos ka, maarte ka. Maarte yung pagka-like, gusto mo nakaayos, yung ganon. Akala nila, party girl ka na, yung ganon. Pero ako, hindi. Mas gusto ko talaga dito. Sa bahay lang. Kesa makipag, diba, tambay-tambay sa labas. Tumatambay lang kami ni Heinz, ganon. Pero, hindi talaga ako ganun. Hindi ako nagka-club masyado. Pa nagka-club ako, kasama ko yung mommy ko or yung tita ko. Ayun, napakwento na naman ako. Pero hindi ako proud maging spoiled. Okay? Minsan lang, syempre, si Heinz kasi tatlo silang magkakapatid. So, parang, nahihiya siya sa mommy and daddy ko kapag syempre, lahat naman ng magulang, diba? Parang gusto ng maganda sa anak nila. So, alam mo yun, parang lahat binibigay. Heinz parang nahihiya kasi lagi sinasabi na, hindi ko ba kayang bilhin yan, ganito, ganyan. Ako naman, hindi ko naman hinihingi kinukusa nila or what. Tsaka hindi rin ako pala hingi hanggat kaya namin, hanggat kaya ko. Hindi kami hihingi sa magulang namin. Tsaka may work siya, may business ako. So, hanggat maaari, ayaw din namin maabala yung mga tao sa paligid namin. So, ayun. But thank God na kung may napagdaanan man kaming, syempre, ang life, diba? Minsan, okay. Minsan, hindi. Minsan, sobra-sobra yung blessing. Minsan naman, may trial na, syempre, gusto ni God i-test yung patience mo, diba? So, may time na minsan, sobrang budget ka. Kaya nakakatuwa kasi 6 years na kami, Heinz. Never kami nag-away sa money. Ever since talaga. Believe din ako. Parang nagkataon, syempre, sa buhay ng tao, normal naman din, diba, na normal lang din sa mag-boyfriend, sa mag-asawa, na minsan, yung budget nyo, minsan, hindi okay, diba? Minsan, ka pa, may kulang pa, tas nagagasos mo yung mga ganun. Pero, in fairness naman kay Heinz, pag ganun yung nangyayari, at ganun yung nangyayari sa amin, hindi siya magsisisi, or kahit ako or siya, hindi namin sinisisi yung isa't isa. Wala, just move on, and matuto na lang kung ano yung nangyari. So, para hindi na mangyari ulit. Kaya yun. Next time, magkukwento ako ng love story, tsaka yung mga napagdaanan namin pag may time. Kasi ang daldal ko na naman, sumakit na naman yung ulo ko. So, basta yun. Basta huwag nyo isipin na wala akong alam sa buhay ko. Like, meron ako maghugas ng pinggan, magluto, konti, pero mapag-aaralan naman yan. Kasi mama ko sobrang sarap magluto. Pag may gusto na ako niluluto niya, nagtatanong-tanong ako. Tsaka mga pasta, na-try ko na magluto ng mga ganyan. So, ayun. Basta, babalitaan ko na lang kayo. Kaya excited ako lumipat sa November after ng wedding namin. Kasi yun na ang start ng life ko na maglalaba. Na maghuhugas ng pinggan. Ano ba? Basta yung mga normal na gawain ng mga mag-asawa na nag-uumpisa. Kaya di ko alam yung maramdaman ko kung may excite ba ako or what. Kaya yun, minsan nakakalungkot din kasi syempre alis na ako dito sa lolo't lola ko, pero ganun talaga kailangan talaga yun Tsaka ayaw din ni Heinz na ayaw din namin nakikitira or hanggat maaari, ayaw namin makatira sa parents kasi syempre kahit gano'ng kabait yung in-laws mo, gano'ng kabait yung mommy mo, hindi mo masasabi, diba? So, talagang, kailangan din talagang bumukod. Pero except lang siguro kapag yung parents mo, may sakit or walang kasama, syempre, kailangan mo din samahan, wala kayong choice, diba? Magtutulungan kayo. So, yun lang. Ngayon, napakwento na naman ako.
Di bali next time tayo magkwentuhan at masakit na yung ulo ko, mag-shower na rin ako. Talagang last na to. Good night, guys. Thank you so much for watching. Sana hindi kayo maumay sa akin. At at lagi akong masipag mag-vlog. Ewan ko rin eh. Siguro nag-enjoy lang. Basta thank you so much sa mga nakakaintindi at nagsusupport and magaganda yung feedback. So sana nakakatulong din kahit pa paano. Ayan, sige. Thank you!